A day with Aver family. Marami kami mga errands na kailangan tapusin ngayong araw. Kaya lang, kahit ganun pa man ay kailangan ko pa rin magtrabaho. Kaya naman ang aking mga anak at asawa ay naghihintay sa akin sa baba. Carry lang, importante may trabaho tayo. At heto na nga, natapos na ang aking trabaho kaya naman kami ay papunta sa SM. May pa-surprise daw ang aking asawa, kaya naman ako'y na-excite. Ito yung asawa na hindi nauubusan ng paandar. Ito namang aking mga anak ay napaka-supportive din, mana sa daddy. Minsan lang kasi kami mag-SM kaya heto ang aming mga anak napaka-excited. Nakakatuwa dahil nakasalubong pa namin ang yayamanin na si Sis Jen. At heto na nga, papunta na kami sa kanyang surprise. At dinala niya kami sa Power Mac. Balak pala niya akong bilhan ng bagong cellphone. Talagang asawa ko napaka-supportive. Sabi ko lang kasi puno na yung aking memory sa phone. Kaya naman naisipan niya na bilhan ako ng bago. At ito namang dalawang bulilit masayang masaya para sa akin. Nagdadalawang isip pa nga ako kung mag-yes ako sa kanyang bibilhin. Kaya lang sabi ni daddy deserving naman daw ako. Ito na daw yung advance gift niya sa akin. Siyempre, regalo, kaya tatanggapin natin. Ay nako, sana lagi kayong ganyan, lagi magkasundo. Madalas kasi parang aso at pusa. At ito na nga, final na magbabayad ng aking asawa. Wala na daw bawian. O di sige. At habang nagbabayad ang aking asawa, pumunta na kami sa National Bookstore. Mahilig din kasi si Sydney mag-aral, maghawak ng mga libro at magsulat. Di bali bunso, sa susunod na pasukan, i-enroll ka na namin. At si Kuya siya naman, ini-encourage ko na magbasa-basa ng mga libro. Kala ang pinabili niya sa amin ay mapa. Tutuwa ako sa aking pamilya dahil sila pa excited para sa akin. Yung asawa ko dyan talaga niloloko niya ako. Tinatanong niya ako kung masaya ako. Sino ba naman kayang hindi magiging masaya? Binilhan mo ako ng bagong cellphone. Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga inaasam-asam na magkaroon ng bagong cellphone. Kaya lang, sino ba ako para mag-inarte, diba? Kaya syempre, tanggapin natin ng buong puso. Anyway, nagpunta pa kami sa department store para bumili ng regalo para sa aming katrabaho. O may pa-chance to win ang SM Department Store. Kaya naman ang aking asawa ay pumila para sumali. Ayan, at si siya naman ang bumunot, pinalat kaming manalo ng 300 pesos. Kaya lang, kailangan mo bumili ng worth of 3,000 para makadiscount ka ng 300 pesos. Parang good as cash din siya. Tapos after namin, pumunta muna kami sa Tokyo dahil ako'y nagugutom na. At ito namang si Sydney ay talaga nakikipag-agawan sa gulay. Kaya syempre si Mami ay magpapaubaya. Ngayon naman papunta na kami sa San Fernando, sa Laos Group. Doon kasi ang seminar nila Jazz. Pauwi na siya sa Bicol kaya kailangan as Kapampangan, kailangan natin magpadala ng pasalubong. Para syempre matuwa naman ang aking kaibigan. Isa kasi sa natutunan ko yung tipong kailangan you make your friends happy. Kailangan maramdaman nila na they are special, di ba? Yan nga, hinihintay ko na siyang lumabas para iabot ang aming mga pasalubong pauwi sa Bicol. At tuwang-tuwa siya. At ito na nga ang final. Laging masaya talaga tong si Sis Jazz. Siyempre, LA Bake Shop yan. Tapos nagulat ako pag uwi ko. Bukas ko ng Tupperware. Merong pera. Hiniram to ng kaibigan ko noon. Yun pala, itong perang to. Pasko ay nilagyan niya ng aginaldo. So, yun pa lang yung day na nakita ko yung kanyang pinigay na aginaldo para sa aking mga anak. Tapos, kinagabihan nga, heto, may pa-party si Jazz sa Casa de Crescencia. So, gusto namin siya maging masaya sa kanyang kaarawan. Dahil gusto natin na maramdaman ni Jazz na she is special. She is loved at we care for her. Kaya naman ang saya-saya ng aming birthday girl. Kompleto nga pala kami, kasama ang aming mga katrabaho. Ayan, kitang-kita naman na ang saya-saya ni Miss Jazz. Pagod ang araw namin pero talagang na-feel namin yung fulfillment.
Kasi ginawa namin ang lahat para maging productive at maging masaya ang araw. Marami kaming nagawa, marami kaming natapos, at higit sa lahat, marami kaming napasaya. Yun naman yung goal natin dapat. Make other people around us happy. Be the sunshine. Be a blessing. Dapat alam natin ang purpose natin sa buhay. Hindi lang yung sarili ang iniisip. Nakakapagod, yes, totoo yun. Pero matutulog kami na masaya ang aming puso. Kasi nakasama namin ang mga taong importante sa amin. At naparamdam namin na sila ay importante at mahal na mahal namin. Kaya wag tayong mag-aksaya ng panahon. Kailangan maparamdam natin sa mga mahal natin sa buhay na we care. We love them. Diba? Sana habang nanonood ka, mag-radiate ang happiness sa iyo. I pray for you. Choose to be happy. And God loves you. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.